sa Belen. Ating dalawin ang batang manunubos, atin ngayong dalawin, atin ngayong dalawin, dalawit sambahin, siya ang Panginoon. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. Sa araw na ito, ginugunita natin ang kapistahan ng mga banal na sanggol na walang kamalayan, mga martir. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala. At buong kababaang loob po tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Bering Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong pinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Ari ng langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng
ang mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong kapurihan ay inaawit ngayon ng mga hindi pa makapagsalitang sanggol, na hindi tinig kundi sariling buhay ang sa iyo'y iniuukol. Ipagkaloob mong ang pananampalataya namin ay maipahayag sa aming pagsasalita at gawaing ginaganap sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, ito ang aming narinig kay Jesucristo at ipinahahayag namin sa inyo. Ang Diyos ay ilaw at walang anumang kadiliman sa Kanya. Kung sinasabi nating tayo'y kaisa niya, ngunit namumuhay naman sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay sa katotohanan. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, kung paanong siya'y nasa liwanag, tayo'y nagkakaisa at nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng ating kasalanan. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y matuwid. Kung sinasabi nating hindi tayo nagkakasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo para hindi kayo magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapamagitan tayo sa Ama, at iya'y si Jesucristo, ang walang sala. Sapagkat si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin at kasalanan din ng lahat ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Tayo'y ibong nakatakas, nang ang bitag ay mawasak. Tayo'y ibong nakatakas, nang ang bitag ay mawasak. Kung ang Panginoong Diyos sa amin ay di pumanig, noong kami salakayin ng kaaway na malupit, maaaring kami noon ay nilulon na ng buhay sa silakbo ng damdamin at matinding kagalitan. Tayo'y ibong nakatakas, nang ang bitag ay mawasak. Maaaring kami nooy natangay na niyong agos, na anod sa karagatat, tuloy-tuloy na nalunod. Sa lakas ng agos nooy, nalunod nga kaming lubos. Tayo'y ibong nakatakas, nang ang bitag ay mawasak. Nang ang bitag ay mawasak, lubos tayong nakalaya. Tulong nating kailangan ay sa poon nagmumula. Pagkat itong lupa't langit, tanging siya ang lumikha. Tayo'y ibong nakatakas, nang ang bitag ay mawasak. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Tanang martir na nag-alay ng sarili nilang buhay, sa iyo'y nagpaparangal. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkaalis ng mga pantas, napakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi sa kanya, magbangon ka, dalhin mo agad sa Ehipto ang mag-ina, at huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi sa iyo, sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang patayin. Kaya dali-daling bumangon si Jose, at nang gabing iyo'y dinala sa Ehipto ang mag-ina. Doon sila tumira hanggang sa mamatay si Herodes. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto. Galit na galit si Herodes nang malamang siya'y napaglalangan ng mga pantas. Kaya't ipinapatay niya ang mga batang lalaki sa Bethlehem at mga palibot na pook, lahat ng may gulang na 2 taon pababa, alinsunod sa panahon ng paglitaw ng tala na natiyak niya sa mga pantas. Sa gayoy natupad ang sinabi ni Propeta Jeremias, narinig sa Rama ang malakas na panaghoy, tinatangisan ni Raquel ang kanyang mga anak, hindi siya maaliw sa tindi ng kalungkutan dahil sa pagkamatay nila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati nga po ang katabi ng magandang umaga, no? At pakibati rin po ang isa't isa ng maligayang Pasko, no? Baka po kasi akala natin ang Kapaskuhan
ay natapos lamang po noong December 25. Pero hanggang ngayon, ngayong December 28, ay patuloy pa rin po tayong nagdiriwang ng Kapaskuhan. At alam natin ang kaligayahan na dinala sa atin ng Pasko. Ang kaligayahan ng niregalo sa atin ng Diyos, ang kanyang nag-iisang anak upang tayo ay ligtas sa ating pagkakasala. Pero kung mapapansin po natin, pagkatapos po ng Disyembre 25, sa mga sumusunod na araw, tila merong ipinapaintindi sa atin ang Panginoon na ang Kapaskuhan ay hindi lamang puno ng kasiyahan, ang Kapaskuhan ay hindi lamang puno ng kaligayahan, ngunit ang Kapaskuhan ay pagharap din sa realidad ng buhay. Uulitin ko po, pinapaalala sa atin nitong mga nakaang araw na ang Kapaskuhan ay hindi lamang puno ng kaligayahan. Bagkus kasama sa buhay ng Kapaskuhan ay ang pagpapaalala sa atin ng Diyos ng realidad ng buhay. At ano po ba ang realidad ng buhay? Na alam natin sa mundo natin dito sa lupa, hindi lamang puro kaligayahan, hindi lang puro katuwaan, ngunit kasama sa buhay natin dito sa lupa, na tayo rin ay makakaranas ng mga pagsubok, tayo rin ay makakaranas ng hirap. Kaya nga para sa araw na ito, ipinagdiriwang po natin ang kapistahan ng mga banal na sanggol na walang kamalayan. Sila yung mga batang martir, sila yung pinapatay ni Herodes dahil sa pangamba niya na si Jesus ang maghahari sa kanyang lugar. Kaya yung mga bata, 2 gulang pababa, mga lalaki, pinapatay niya. At ano pong pinapaalala nito sa atin mga kapatid? Kung tayong lahat nung nakaraang Pasko, puno ng kagalakan, puno ng katuwaan, may mga kapatid din tayong hindi nakaranas ng kagalakan. At sino po yung mga taong ito? Yung mga patuloy na mga kapatid nating inuusig yung kanilang pananampalataya. Yung mga kapatid natin na tila nahihirapan sa buhay. Yung mga kapatid natin na tila hindi kapiling ang kanilang pamilya. Isang realidad na hinaharap natin sa ating buhay. Pero ganun pa man mga kapatid, ano yung ipinapaalala sa atin? Kahit ganito ang realidad ng buhay, isa lamang ang totoo. Isa lamang ang magpapatunay na merong Diyos na tunay na gumagabay. Bakit? Sa ating ibanghelyong napakinggan, ano ang kilos na ginawa ng Diyos? Sa panaginip niya kay Jose, sinabi niya kay Jose na iligtas niya ang kanyang mag-ina. At dito mapapansin natin mga kapatid, kung paano kumikilos ang Diyos sa kabila ng mga pagsubok ng buhay na meron tayo. Dahil alam natin na kapiling at kasama natin ng Diyos sa hirap man o saya, sa lungkot man o sa tuwa. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, tila patuloy tayong pinapaalahanan na ang realidad ng buhay ay hindi lamang puro saya, hindi lamang puro kagalakan, at bagkus kasama nito ang pagsubok at hirap ng buhay. Pero may patuloy ding pagpapaalala sa atin na sa kabila ng pagharap natin sa hamon ng buhay, meron tayong Diyos na hindi magpapabaya. Meron tayong Diyos na sasamahan tayo. Meron tayong Diyos na patuloy tayong ililigtas. Di ba ganyan din naman yung panawagan sa ating unang pagbasa para sa araw na ito? Ano ang panawagan sa atin? Na ang buhay din naman natin hindi perpekto. Tayo din naman ay nadadapa sa pagkakasala. Tayo din naman ay nagkakamali. Hindi perpekto ang buhay. Pero anong sabi sa ating unang pagbasa? Merong Diyos na magliligtas sa ating pagkakasala. Merong Diyos na magpapatawad sa ating mga pagkukulang at pagkakasala. Mga kapatid, hindi man perpekto ang mundo. Hindi man perpekto ang buhay. Hindi man perpekto at ganun kaganda ang buhay na meron tayo.
Pero isa lamang ang totoo, merong Diyos. At kung merong Diyos, alam natin na tayo ay Kanyang ililigtas. Alam natin na tayo ay Kanyang sasamahan. Alam natin na Siya ay tunay na kapiling natin. Kaya nga mga kapatid, sa patuloy nating pagdiriwang ng Kapaskuhan, hindi man naging masaya, hindi man puno ng kagalakan, hindi man perpekto, isa ang tunay na nangyari. Si Jesus ay ipinanganak. At kung si Jesus ay ipinanganak, nandyan siya upang tayo iligtas sa ating mga pagkukulang at pagkakasala. Si Jesus ay ipinanganak, naging kagaya natin at nakikiisa sa ating lahat. Amen. Magsitayo na po. Mga minamahal na mga kapatid, isinilang si Kristong ating Panginoon sa isang mundong winasak ng kasalanan. Ang kalupitang umangkin sa buhay ng mga banal na sanggol, ang sa kalaunay nagdala sa Kanya sa krus. Manalangin tayo para sa mundong ito, na wasak ngunit tinubos ng sakripisyo ng pag-ibig ng mga walang malay. Ang atin pong panalangin, sa pamamagitan ng dugo ng mga martir, dinggin kami, O Panginoon. Sa pamamagitan ng dugo ng mga martir, dinggin kami, O Panginoon. Ang mga batang hindi pa nasisilang, naway iligtas ni Kristo, na isinilang bilang ating tagapagligtas. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng dugo ng mga martir, dinggin kami, O Panginoon. Ang Diyos na siyang bukal ng lahat ng buhay, naway magdala ng katapusan sa paglalaglag ng mga sanggol sa sinapupunan at sa lahat ng anyo ng karahasan sa ating mundo. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng dugo ng mga martir, dinggin kami, O Panginoon. Tayo naway makapagtatag ng isang lipunan ng pag-ibig at katarungan na nakabatay sa paggalang sa buhay ng bawat tao. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng dugo ng mga martir, dinggin kami, O Panginoon. Ang Diyos na nagsugo ng kanyang anak upang magligtas at hindi upang magpahamak, naway siya na ring humipo sa puso ng lahat nang nagpalaglag ng sanggol sa kanilang sinapupunan at pagkalooban sila ng biyaya ng pagsisisi at pagbabago. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng dugo ng mga martir, dinggin kami, O Panginoon. Ang lahat ng batang hindi na isilang dahil sa paglalaglag sa kanila mula sa sinapupunan ng kanilang mga ina, naway tanggapin ng walang hanggang tirahang inihanda sa langit para sa kanila. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng dugo ng mga martir, dinggin kami, O Panginoon. Sa katahimikan po ng ating mga puso, ilapit natin sa Diyos ang ating mga pansariling panalangin, gayon din ng mga taong humiling ng ating mga dasal at lahat na nag-alay ng intensyon para sa misang ito. Mahabagin at butihing Ama, tanggapin mo ang aming mga panalangin sa aming pagsisikap na unawain ang hiwaga ng dugo ng walang malay. Tulungan mo kaming laging alalahanin ang ipinako sa krus at muling nabuhay na anak mo na nabubuhay at naghahari magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna. Ako ay isang batang pastol na patungo sa Belen. May dala na maiaalay
kay Jesus sa sabsaban. Tayo na, sa Belen tayo na sa Belen. At doon kay sarap mag-awitan sa tabi ng sabsaban. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay sa paglilingkod namin sa iyo at dalisayin mo kami. Pakundangan sa paghahain ito na nagdulot ng iyong lugod sa mga sanggol na namatay para sa anak mo, na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mong di na naiiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim. Kaya ngayon ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di naiiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya ang iyong pag-ibig ay kahali-halina. Kahit ikaw ay lingid sa aming mata, kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin.
Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ng kabiyak niyang pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsilod po ang lahat. Mga kapatid, narito po si Jesus, tunay na magliligtas sa atin. Siya ang kordero ng Diyos, siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng Pare Uli Minister ng Katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng Pare Uli Minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Paglamig ng hangin, hatid ng Pasko, nananariwa sa ating gunita ang mga nagdaan nating Pasko, ang Noche Buena, simbang gabi. Narito na ang Pasko at nangungulilang puso ko. Hanap-hanap, pinapangarap, init ng pagsasalong, tigib sa tuwa ng mag-anak na nagdiwang sa sabsaban ng unang Pasko. Sa pag-awit muli ng himig Pasko, nagliliyab sa paghahangad, makapiling kayo sa gabi ng Pasko. Sa ala-ala, magkasama tayo. Narito na ang Pasko at nangungulilang puso ko. Hanap-hanap, pinapangarap, init ng pagsasalong, tigib sa tuwa ng mag-anak na nagdiwang sa sabsaban ng
ng Pasko. Narito na ang Pasko at nangungulil ang puso ko. Hanap-hanap, pinapangarap, init ng pagsasalong, tigib sa tuwa ng mag-anak na nagdiwang sa sabsaban nung unang Pasko. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ang masaganang batis ng iyong buhay at kaligtasan ay padaluyin mo sa mga nakikinabang sa banal na kapistahan na mga hindi pa man makapagsalita, para ang iyong anak ay papurihan, ngunit kanya nang pinatunguhan sa langit, pakundangan sa kanyang pagsilang bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamos sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay mangagsiawit ng magagandang himig, dahil sa ang Diyos ay pag-ibig. Nang si Kristo isilang, may tatlong haring nagsidalaw, at ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging alay. Bagong taon ay magbagong buhay, nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganahan. Tayo'y mangagsiawit habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit, ng sanggol na dulot ay langit. Tayo ay magmahalan, ating sundin ang gintong aral, at magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan. At magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan.